Ito na yung main amp board na aking ire-recap. Tatanggal ko na rin lahat ng lumang electrolytic capacitors. Ito naman yung preamp board. Napalitan ko na dati pa ang mga electronic capacitors nito. Ang aking mga ipapalit na capacitors ay nabili ko lang sa mga electronic shops na malapit sa aking lugar. Mga regular na capacitors lang nabili ko sa Dico Alabang at sa isang shop sa San Pedro. Ito yung mga wires sa AUX input para sa Bluetooth. Connected ito sa mga orange wire sa ilalim ng board ang connection. Restored ang board na ito. Dati itong sira-sira na talaga. Mga nagbabaklasan na pati ang mga traces ng mga dating pagre-repair. Kinakailangan kong i-rebuild ang mga traces na nabaklas sa terminal gamit ang copper wires. Sa aking karanasan, mas maiging huwag nang pinturahan ng acrylic clear spray paint ang board. Ang acrylic spray paint ay nasusunog at mahirap nang i-retouch pag may nire-solder na mga traces, kaya lalong pumapangit sa mga parteng na repair. Mas maiging pabayaan na lang ang board as is. Makintab din naman siya kahit walang clear coat. Mas madaling linisan pag kailangan ng repair works pag walang clear coat. Kailangan dubleng ingat sa pagtanggal ng mga parts sa board. Lumang-luma na ang board kaya madaling mabaklas ang mga traces pag nainitan. Maayos pa itong dalawang AN214Q IC. Original pa ang mga ito. Kita naman sa pagkasolder, kaso may nakikita akong crack sa pagkasolda. Kailangan i-resolder ito. Kita naman sa mga marking sa AN214Q IC, hindi tumupas, original ang mga ito. Ang mga original AN214Q IC ay hindi basta-basta kumukupas ang mga markings. Pero ang mga replacement IC ay mas malamang kumukupas ang mga labels. Ito ang comparison sa original parts at replacement na IC. Papalitan ko na rin itong tumigas na red wire ng yellow wire. Ang wire na ito ay power supply sa left channel. Ito yung mga tinanggal na capacitor dito sa main amp board. Ang mga capacitors na ito ay original gawa sa Japan. Karaniwan ang mga supply filter capacitors at ang mga output capacitors ang nasisira. Ito yung mga malalaking 1000 microfarad at 470 microfarads na malalaking capacitors. Ang mga maliliit na capacitors ay mas malamang ay mga ayos pa naman. Pero mas maigi nang palitan na rin pag meron naman pamalit. Ito yung mga capacitors na nabili ko pa online at sa mga local electronic shop dito. Sobrang ang liliit kumpara sa mga original na capacitor. Ang iba nga ay mas maliit pa sa resistors. Dati na akong gumamit ng Nichicon brand. Nabili ko online sa mga China sellers. Mas malamang pati ay mga replacement lang din ang mga ito. Mas mahal pati at kinakailangan ko pang bumili sa iba't ibang mga sellers para makumpleto ang kailangan set ng capacitor. Kailangan din maramihan ang pagbenta ng karamihan na sellers sa online. Medyo lalong mapapamahal ka. Sa DIY, hindi na kailangan ng maramihan.
Ang isa pa, kailangan bumili sa mga iba't ibang sellers para makumpleto ang kailangan set ng capacitors or kahit sa mga ibang parts. Para sa project na ito ay nakaipon ako ng set ng pamalit na capacitors. Nabili ko lang ang mga capacitors na ito sa mga shops na malapit sa lugar ko. Ito yung mga e-caps sa main amp. Nirapak ko na rin itong filter coil transformer na ito. Ang aluminum heatsink ay insulated gamit ang PVC tape sa may lugar na didikit ang mga parts. Pag merong available na thermal compound or paste, mas maiging gamitan to sa mga contact surface ng IC at heatsink. Okay, ikakabit na natin ang mga replacement capacitor. Ang negative terminal ng mga capacitors ay ipapasok sa butas na walang tanda. Ang mga butas na may tanda ay para sa positive terminals. Tuloy lang ang pagkabit sa mga natitirang capacitors. Okay, lahat ng e-caps ay naikabit na. Putulan ko muna ang mga excess terminals, ang 4 na malalaking capacitors. Kailangan matupi ang mga wires para siguradong hindi gagalaw at matatanggal ang mga ito. Isolda na ang mga wire terminals. Ngayon putulin ang mga excess terminals. Kabit ko na rin itong dalawang maliit na ceramic capacitors na ito. Ngayon, ikabit na rin ang filter coil transformer. Kikilan lang ang mga sobrang stubs. Brush clean ang excess flux gamit ang thinner. Ikabit na ang heatsink at ground wire. Ang amplifier board ay ready na for testing. Pagbalik, testing na tayo gamit ang USB Bluetooth module na ito.
Okay, ang amplifier board at ang USB Bluetooth module ay all wired up na. Naka-wired sila ng magkaibang power supply para walang ground loop or humming noise. Okay, connect na sa Bluetooth at subukan natin magpatugtog galing sa YouTube. Alright, gumagana. Clear sound, walang ingay. Disconnect muna ang mga wires para ma-check ang left at right channels. Okay, gumagana ang mga channels. Ikabit ulit ang mga wires. Check naman kung umiinit. Okay, all good. Volume check naman. All good na.